isang kumulang kumulang 1 bilyong tao sa buong mundo na nabubuhay sa matinding kahirapan. Sila ay nakatira sa mga bansang hindi nakikinabang sa pag-unlad ng dulot ng globalisasyon. Ayon sa ekonomistang si Paul Crowder, karamihan sa kanila ay mula sa mga bansa sa Sub-Saharan Africa, Asia, at ilang bahagi ng Latin America. Sa kabila ng pag-unlad ng ibang bansa, nananatiling nakalugmok sa kahirapan ang bottom million dahil sa mga hadlang sa ekonomiya, pamahalaan at lipunan. So, mga sanhi ng kahirapan ng bottom billion. Maraming dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang bottom billion. Isa sa mga pangunahing sanhi nito ay ang korupsyon at mahinang pamahalaan na nagiging hadlang sa maayos sa paggamit ng likas na yaman at pondo ng bansa. Bukod dito, marami sa kanila ang walang akses sa edukasyon at oportunidad sa trabaho dahil ng kahirapan. Silang makaahon. Dagdag pa rito ang mga digmaan, kaguluhan at kawalan ng seguridad na nagiging dahilan ng kawalan ng pag-unlad dahil dito. Hindi sila nakakasabay sa mga pagsitakbo ng globalisasyon. So, mga epekto ng kahirapan. Ang kahirapan ng bottom billion ay may malawak na epekto, hindi lamang sa kanila, kundi sa buong mundo. Maraming tao ang walang sapat na pagkain, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan. Dahil dito, tumataas ang bilang ng nagkakasakit at namamatay sa murang edad. Sa mas malaking antas, naging dahilan ito ng paglala ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at bagal din ang kabuuan pag-unlad ng pandaigdigang ekonomiya, habang ibang bansa ay patuloy na umuunlad. Ang bottom billion ay nanatiling nakalugmok sa kahirapan. So, dito na tayo sa mga positibo at negative epekto. So, sa positibong epekto ay maaaring makatulong sa bottom billion sa pamamagitan ng dayuhan, pamumuhunan, teknolohiya at patas sa kalakalan o fair trade. Maaari ito ang maging daan upang sila ay makaahon sa kahirapan. Subalit sa negatibong epekto, madalas ay nasasamantala ang mga mahirap na manggagawa sa mga bansang ito na binabayaran ng mababa at walang tamang karapatan. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa kanila ang makaahon at patuloy silang napag-iiwanan ng mga mayayamang bansa. So, dito tayo sa mga matutunan mula sa isyong ito. So, dapat natin matutunan mula sa bottom billion ang nangangailangan ng tamang suporta at patas na oportunidad dahil magpag-isa ang mga bansa kung bigyan sila ng edukasyon, trabaho at maayos na pamahalaan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mayayamang bansa, kundi sa kung paano natutulungan ang mga bansang pinakamahirap. Ang bottom billion ay paalala na ang globalisasyon ay dapat magdulot ng pantay-pantay at makatarungan, hindi ng mas malalim na agwat sa lipunan. So, sa kabuuan, ang bottom billion ay kumakatawan sa pinakamalaking hamon ng makabagong panahon ng globalisasyon. Habang ang ilan ay patuloy na umaasenso, may mga bansang nananatiling naghihirap. Kailangan gamitin ng mga mayayamang bansa at organisasyon ang globalisasyon
upang tulungan ang mga mahirap na bansa na nakasabay kung magkakaroon ng pagkakaisa, patas na kalakalan at mabuting pamamahala. Posibleng mawala ang agwat sa pagitan ng mamamayan at mahihirap. Yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa bottom billion.